mabuild yung trust nila sa atin. Every time na nakikita nila tayong umaaligid-aligid sa kulungan nila, kumpiyansa sila na tayo yung tagapag-alaga nila. Kailangan mabuild yung trust dahil isa rin yun mga kalapatids na kanubi sa magiging motivation nila para mahalin nila yung sarili nilang tahanan o yung loft nyo at kayo lagi ay uuwian. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulov TV. And for today's video, samahan niyo ako sapagkat sa episode na ito, titiyakin natin kung talagang natuto ba yung ating mga alagang may hinang nilalang sa itinuro natin sa kanila nung nakaraan. Na yun nga ay ang pagpasok dito sa ating trapdoor o yung tinatawag na trapping mga kalapatids. Kung matatandaan ninyo mga kanubi nung nakaraan, binartulina natin sila dito sa ating baratang kulungan at kasabay nun, tinuruan natin sila ng disiplina, ginamit natin yung pagpapatuka, one day feed ang ginawa natin at bago yun pinipituhan natin sila, indikasyon yun nakakain na yung ating mga alaga. Sinanay natin sila ng ganon mga 1 linggo mga kalapatids. Consistently, yun ang ating ginagawa. At ngayon na nga sa episode na ito, pinakawalan na nga natin yung ating mga alaga. Kaya walang laman yung ating flyers loop mga kalapatids. Kung napapansin ninyo, walang laman yan sapagkat sila ay nandoon, nasa labas, nagro-ronda. Titignan natin ngayon kung talagang natuto ba yung ating mga mahihinang nilalang. Tama-tama magpapakain na tayo sa ating mga alaga at titignan natin kung disiplinado na ba sila sa pag-trap or pagpasok dito sa trapdoor natin na mapangit gamit yung ating pito. Pero bago yan mga kalapatids na kanubi, kung hindi nyo pa napanood yung nakaraang episode tungkol dyan, bago natin to gawin, dapat panoorin yun dahil hindi pwedeng laktaw-laktaw yan dahil may posibilidad na mawalan kayo ng mga ibon, lalong-lalo na yung mga young birds natin. Ilalagay ko dyan sa screen yung previous episode at doon sa description yung link ng episode para nang sa ganon ay inyong mabalikan. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito para nang sa ganon sa susunod na upload natin ay updated ka kalapatids. Kung napanood mo na ang previous episode, simulan na natin to. Tara! Tingnan nyo, bakanting-bakante at walang laman yung ating flyers loop. At dahil dyan, ipe-prepare na natin yung kanilang pagkainan. Ayan, pasintabi sa mga nag-aagahan dahil medyo hindi naman ganun kalinis yung ating baratang kulungan. And then, gaya nga na napag-usapan nung mga nakaraang episode mga kalapatids, bago natin sila bigyan, dapat muna natin silang pituhan. Tandaan nyo yan dahil yan ay ginagamit natin sa pagkukondisyon ng kanilang isipan para alam nila na pagka may narinig silang pito, chibog na mga kalapatids. So pipituhan na natin sila, wag na natin patagalin. Alright, so na yung pito ko. Nawala pa. Ayun, may nagpakita na isa. Kaya lang old birds yan. Gusto natin yung mga young birds. Ayan, sino yan? Si Angel. Ayan, nagbababaan na sila mga kalapatids. At maglalagay na tayo dito sa ating patukaan para nang sa ganon ay magayahan na yung mga yan. Ayan, tayo natin. Kung sino yung hindi papasok. Ayan, ayan, nagpasok na. Ayan mga kalapatids, pumasok na yung dalawa. Ayan, yung itim, pangatlo, yung young birds na itim. Yung dalawa doon. Ayan. Ayan, 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 parating na. Ayan. Yun, pumasok na mga kalapatids. Di ba? Ayan, ayan si Angel, huling-huli. Medyo busog yan dahil nga galing yan sa pagkukondisyon natin. Ayun mga kalapatids, pumasok, di ba? Okay na, kompleto na sila. At tignan nyo, medyo nadamihan ko yung lagay, pero okay lang yan. At least, ang mahalaga doon, nakita natin na pag tinawag natin sila, pasok agad sila mga kalapatids. So hindi natin bubusugin pa rin yan. Patuloy lang natin gagawin yan sa mga susunod na araw. Gagawin natin consistent hanggang sa masanay yung ating mga ibon. Nakasanayan nila at pinituhan natin sila. Meron man o walang pagkain, papasok sila dito sa ating kulungan. Yan yung ating ginagawang training sa kanila. Ayan, ubusin nyo muna yan bago ko lalagyan ng panibago yan. Para nang sa ganun, gaya nga ng ating pinag-usapan, maiwasan yung pagpipili at pagiging pihikan sa mga butil o mga buto o mga seed, patuka at hindi nasasayang. Alright, ito naghahanap na to ng tubig mga kalapatids at dahil dyan, ito may inihanda ako para sa inyo. Yung ating mahiwagang juice mga kalapatids. Ano bang meron yan? Sa mga solid supporters, alam nyo na to. Pero para sa mga bagong viewers natin, ito ay naglalaman ng oregano, bawang, kalamansi, tapos honey, konting honey.
hinalo natin sa tubig. Yan ang ating ipinaiinom sa ating mga mahihinang nilalang. Parang yan ang pinaka mini cleansing nila sa loob ng 1 linggo. Prevention nga natin yan, lalo na sa respiratory diseases, yung mga sipon, halak, one eye cold. Ayan, kayang-kayang labanan yan mga kalapatids na kanubi. Maging dun sa cancer dahil nga dun sa nilalagay nating acidic na kalamansi. Ayan, gustong-gusto na nilang uminom pero bibigyan pa natin sila. Sisipulan muna natin yan. Para alam nila. Pagka may pito, alam nila may pagkain. Ganun lang ginagawa natin kasimple. Ayan. Yan. Sige. Sige. Ayan. Banat sila. Sige. Agawang kayo. Napaka-epektibo ng ganitong pamamaraan mga kalapatids. Bukod pa sa disiplinado at hindi namimili ng butil. Kapag sinabak nyo sa race yung inyong mga alaga at nagpakain dun sa truck, pag hindi marunong makipagbalyahan yung ibon nyo dahil nga na-spoiled nyo, lagi nyo ino-overfeed, hindi yun makikipagbalyahan ng ganyan at magugutom yun. Paano magkakaroon ng lakas yun sa pauwi? Kaya maganda, ganyan pa lang, i-minimal nyo lang o minimize nyo lang yung pagbibigay. Konti-konti lang, pitik-pitik lang para matuto silang makipag-agawan at balyahan. Parang nang sa ganon, pagka sinampas sa truck, makikipagbalyahan sila doon at hindi sila magugutom. Yun. Minsan kasi doon doon nagkakaroon ng problema Magaling naman yung ibon, kaya lang dahil di makalipad, dahil gutom, di marunong makipagbalyahan, wala, hindi rin kayang uminom dahil nga mahiyain, nasanay doon sa kulungan na spoiled. So wag natin ganunin mga kalapatids na kanubi. Alright, so nangihingi na sila ng tubig. Bibigyan na natin sila nito. Samahan nyo pa ako. Ayan, pahabol pa. Yun, uminom pa yung isang itim. Alright mga kalapatids na kanubi. So nakakain na sila at nakainom na yung karamihan sa kanila. Ngayon naman, nagbibigay tayo ng bonus pa kasi hindi naman natin yan in-overfeed. Yung iba dyan, gusto pang kumain, ayan, naghahanap-hanap pa. Kaya sa pagkakataong ito mga kalapatids na kanubi, sinisikap natin na magkaroon tayo ng bonding or mabuild yung trust ng mga alaga nating young birds at saka sa ating mga nag-aalaga. Ang iba dyan, maiilap. So ginagawa natin, mabuild yung trust nila sa atin na every time na dumarating tayo sa ating baratang kulungan o every time na nakikita nila tayong umaaligid-aligid sa kulungan nila, kumpiyansa sila na hindi tayo masama. Kumpiyansa sila na tayo yung tagapag-alaga nila. Paano nila mararamdaman yon? Dahil sa ating mga kamay nandun yung pinakakailangan nila mga kalapatids. Yun yung gusto nating iparamdam sa kanila. Parang sa ganun, tiwala sila every time na makikita nila tayo sa paligid ng kulungan. Hindi sila yung mailap, hindi sila yung aburido, aligaga na natatakot dahil baka saktan natin sila o kung ano yung gawin natin sa kanila. Kailangan mabuild yung trust dahil isa rin yun mga kalapatids na kanubi sa magiging motivation nila para mahalin nila yung sarili nilang tahanan o yung lot nyo at kayo lagi ay uuwian. So ito nang gagawin natin mga kalapatids. Magbibigay tayo. Ito mailap pa yan. Hindi pa natin nawiwin yung trust nyan. Ewan ko ba, may mga ibon talagang mailap pero eventually lapit-lapit din yan. Ayan. So yung mga young birds na yan mga kalapatids, lalaki yan na may tiwala sa atin. Ito, mailap tong isang to nasa kanan. Ayan. Ayan, unti-unti na yan lalapit mga kalapatids. So dagdagan pa natin. Para nang sa ganun ay talagang mapaamo natin. Ayan, lumipad, sayang. O, ayan, ganyan. Ganyan lang mga kalapatids. At ayan, si Angel gusto pang bumanat. Pero mga sanay na yan, mga old birds na yan, maaamo na sa atin yan. Kaya yung mga ibon natin, maaamo sa atin yan. Pero marunong protektahan yung sarili. Hindi sila basta-basta mahuhuli ng iba sa wild mga kalapatids. Pero sa atin, ayan, maamo yan. Ayan. Huwag nyo lang i-overfeed mga kalapatids mga kanubi. Pagka magaganito kayo, tiyakin ninyo na yung binigay nyong pagkain sa kanila plus yung nasa kamay nyo ay sapat lang. Tama lang na hindi sila ma-overfeed. Ayun mga kalapatids na kanubi, sana meron kayong nakuwang tips at ideya dito sa ating ginagawang bolahan. Bolahan hindi. Dito sa ating ginagawang kwentuhan na syempre kapupulutan ng mga ideya, tips at kaalaman. Kaya kung ikaw na nanonood hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun updated ka
sa ginagawa nating kwentuhan. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-comment dito sa ating video kung iyong nagustuhan at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Tagumpay yung ating ginawang pagtuturo sa kanila sa trapping. At sa susunod, patuloy natin pa yung gagawin. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Hello Angel, kamusta ka na? Okay ba recovery? Sayang, nagbutas ka. First overall ka sana.